Sa gitna ng kagubatan ay may isang simbahan. Pero walang nangangahas nga na tibagin ito dahil nga kinatatakutan. Iba po guys, meron po ako napipil na. Iba po guys, meron po ako napipil na. So isa ito, tingnan nyo to itong mga master. Oh. Isa ito sa mga wala ding ano, tamang dokumento na kumbaga ito'y abandonado na. Ayun, mapapansin nyo. Parang may nagmumulto nga sa taas. Charot. Sayang, no? Pinaglagyan na lang dyan ng mga kung ano-ano. Tapos sa harap niya guys, meron ditong gandang hotel na. Hindi naman siya to abandon pa. Ito abandon na to. So ito mga master, isa ito sana hindi na natapos at tatanggalin na rin ito. Dahil nga pasok na siya sa forest land na hangganan ng gobyerno. Bakit naman kasi nagpatayo kayo ng ano, bakit kayo nagpatayo ng ganyan na alam niyo naman na nanganganib yung ano nyo? Ilang taon na tong abandon, sir? What do you think? Hindi ko lang sure, sir. Oh, sayang, no? Ano yung kapartner nito yan? Same building na po. Pero tatanggalin na to, hindi? Hindi po. Ito lang. So, ito na mga master yung daan. Papasok dun sa sinasabing abandonadong simbahan sa gitna ng kagubatan. Mapapansin nyo, magubat na nga. Wala ka na makikita rito nag-i-English guys. Bukod sa amin. Hey yo, what's up guys? Yes. Supportahan nyo mga master ang aking BFF dito po sa Boracay. 10 years na po kami magkaibigan. Siya po yung magtuturo sa atin, si Kuya Romel, ng mismong kinalalagyan ng abandonadong simbahan. Yung creepy dito. Oh. Inaano pa, inaayos pa. Ang kwento dun, di ba kayo Romel, yung sinabi mo kanina, meron dong di umano, may mga Korean na nagkakamatay sa simbahan na yun. So di ba mga master, no? Dahil yung iba raw hindi na nakauwi, pero hindi naman matukoy kung ilan, pero may nagpakamatay na raw doon na Korean. Bakit hindi Chinese chat? Meron po siyang page, Boracay, lalagay ko dyan sa screen at saka yung contact number pagka gusto nyo pumunta ng Boracay. Siya yung kunin yung tour guide dito. Lisensyado po siya mga master, si Kuya Romel. Hingan ako. Bakit sir, marami na bang kababalagan dito sa daan na to? Paggabi? Bahay ko. Ano yung mga naririnig ditong kwento sir sa mismong daanan na to? Dati sir, dito may tinapon dito dati sir. Tinapon. Yung rape tapos tinapon doon. Dati hotel yan. Inabandon na nga yan eh. Yung hotel na yan. Pwede na pumasok dyan. Walang alam sir. Walang nagbabantay? Sir. Pero wala na yan sir. Pero hindi na yan kasama nung doon sa una. Yung nandito sa main road. Yung may parang yung ginagawa dito. Hindi na siya kasama doon. Iba na yan. Iba na yan sir. Ibang ano yan. Ano pa sir yung kwento rito? Saan tinapon daw? Doon banda sir. Kasi dati sir, wala pa tong hindi pa itong masyado madaan. Pilipino? Opo, estudyante. Allah. Anong year nangyari? 2000 na lang kung matagalan sir. 80 na pa sir. May bago lang halos. Ay, ito yung isa sa palatandaan namin guys na merong malaking punong nakabuwal. Tapos, dire-diretso yung tundaan na to. So guys, doon ko nasasabihin sa inyo yung mga detalye kung bakit inabandon na yung di umano na simbahan na yun sa gitna ng gubat. Maraming diba? Ano yung kwento, diba? Sabi, maraming gustong ipaano ito, diba? Yung may-ari mismo ng dating simbahan, gusto nang ipatibag na yun. Ayaw ng mga natatakot sila. Kumbaga walang nangangahas na pumunta din dito sa simbahan na ito.
A few moments later. Saan yung krus na sinasabi? Akit pa kaya daw? Meron hindi ka papasok dyan. Teka. Bakit may nagsabit ng tali dito? Wala ba nagbigti dyan? No! O baka ginawan duyan lang. Pero kahit na. Kaya nga. Oh. Comment below guys, what do you think? Kinikilabutan ako eh. Parang ano, hinagbigti. So yung nakausap natin guys kanina dito, isa dito sa mga sulok-sulok dyan, dyan itinapon yung babae na hinihinalang pinaslang o kinuha yung kanyang buhay at pinagsamantarahan siya, dyan siya inano. Ito na yung talagang gubat nga. Ito na guys, nandito na kami sa pinakaloob papunta dun sa pinakasimbahan na inabando na. Bakit naman kasi dito nagpatayo ng simbahan sa gitna ng ano? Nakita ko na. Nakita ko na may lamesa. May lamesa? Oo. Tabi-tabi po. Ay oo nga, simbahan nga. Wait lang. Pray muna kami guys ha. Ay oo nga, simbahan nga. Ay, ang creepy kuya. Ang creepy. Maganda to gabi pasukin. Hindi, may loob pa. Papasok tayo dyan sa loob. Simbahan nga siya rito. Wala naman ako masyadong na-feel. Ang creepy no? Sira na. Oo. So pasukin natin guys. Ito yung pinaka part na to. Yung pinaka... Ay putragis ka! Ay! Kinabahan ako sa inyo. Ba't nandiyan kayo? Ay sus Mariosep! Kinabahan ako! Oh, nakaitim pa kayo. Bakit kayo nandyan? Are you Filipino? No. Half Filipino. Kinabahan ako. Iba pa yung mukha nila mukha. Alam mo yung mukha nila guys, nakaitim pa, tapos mukhang maputla, tapos mukhang banyaga. Bakit kayo nandyan? Okay lang ba? Okay lang yan. Ay, ang dami pa ng tao. We are vlogger, don't worry. So, how long you're staying here? You're a vlogger too? No. You're Filipino? Half? Yeah. Filipino. You can speak Tagalog? Opo. Buti naman. Huwag kang pahirapan, Day, ha? Ilang taong ka na? Bakit kayo nandito? Nag-relax kayo? Okay. Wow, galing naman. Sanay siya mag-Tagalog. Yung mukha niya mukhang foreigner. Say hi to the vlog. Hi. Hi. You can search Master Gala on YouTube. Mga master, kikwento ko na sa inyo. Mula rito sa simbahan na ito, hindi po siya dito nagpakamatay sa loob. Yung mismong Korea na sinasabi. Dito daw sa isa sa mga puno dyan. Ngayon, ito naman ay kwento lang din sa amin ng nakausap namin kanina. Pero hindi ko po na-verify talaga ito at napagtanong din sa ibang tao na nakakaalam nito. Dahil pag sinabi mong ito yung place na ito, hindi po masyado itong napupuntahan ng tao at hindi ko din po alam kung bakit ito inabandona. Ang kwento lang daw, kaya lang daw ito inabandona din dahil yung tungkol yata sa lupa, mga master. Ang gagawin dito, balak na tong ipatibag. Pero walang nangangahas nga na tibagin ito at ayaw ng iba na ito ay tibagin dahil nga ito ay kinatatakutan na simbahan dito po sa Boracay. So kung magtatanong kayo kung
anong lugar, private property po ito. Hindi na po natin i-mention kung saan mismo yung eksaktong lugar, pero ito po ay located po dito sa Boracay ito. At may mga possible din na magtanong kung ito ba ay kailan inabandon. Ang sabi, before pandemic yata, di ba kuya? Ito yung inabandon na. So almost may ilang taon na kaya? Hindi ko lang sigurado pero matagal na itong umabito. Ito yung matagal ng kwento-kwento. Tapos doon nga sa may dinaanan natin kanina, may itinapon nga doon na babae. At yun, may mga, yung foreigner na sinasabing Korean na dito nga raw nakita. Pero wala pa siyang totally masasabi natin na talagang konkretong storya tungkol dyan. Kaya mapapasin nyo parang bago pa siya sa video, pero matagal na pong abandonado ang simbahan na ito. Ang creepy nga. Magandang pumunta nga dito ng gabi, guys. So, oh yan, may ilaw na. Okay. Okay, I see. So guys, pagpasok natin dito, makikita natin itong nakabuwal na pintuan ng simbahan. And then meron ditong mga bintana, pinakabintana. Mukhang foreign style siya, guys. Tapos ito na yung mismong may mga nakadisplay dito. Ay, ang bigat. Nalulula ako. Meron kang asin, wala. Wala kang dalang asin. Wala. Iba po guys, meron po ako napipil na ano. Iba po guys, meron po ako napipil na ano. Ha? Pero kayo, since nandito kayo, madalas pa kayo nagpupunta rito? Hindi yan hair po. Bago lang? How do you know this place? Who told you about it? I was walking through the woods. So you're only visiting, no vlogging? Yeah. Kuha na natin ito ng magandang shots. So pero tignan muna natin to guys dito sa part na to. Maliit lang siya guys. Bukod dito guys, may nakatumbang tawag dito. Nakatumba rito. Ano to kuya? LED? Yung ano? Ilaw? Oo, kuryente. Excuse. Kapansin-pansin din na parang European yung pagkakastyle ng nakatayong ito na pinaglagyan din ng mga nawalang rebulto o hindi natin alam kung kinuha ba ng may-ari. Ito daw ay abandonado na bago ang pandemic pa. Wala din akong idea kung anong pangalan ng simbahang ito. Pero sa mga nadaanan namin kanina, wala kaming nakita kahit anong signs na may simbahan talaga dito dahil located nga ito sa gitna ng isang gubat. The more challenging na puntahan dito at balikan ay ang gabi. Guys, yung nasa likod ko isang abandonadong simbahan dito po sa gitna ng kagubatan, dito po sa Boracay. Wala pa pong ibang nakapag-vlog nito. Tayo pa lang po unang nakapunta rito at nakapasok. At sa susunod po, or maybe mag-ano tayo dito ng overnight next time. Kasi hindi na po kaya ng oras ko dahil pabalik na ako ng Manila. So mapapansin nyo dyan sa screen, makikita nyo dyan yung pinakalumang kahoy na nasa gitna na parang nawala na yung pinaka-altar niya. At may parang mga lagayan doon sa itaas niya. Tapos makikita nyo na sira-sira na yung mismong simbahan halos. At di umano, merong nagpakamatay na dito guys sa simbahan na ito. So guys, ito yung pinaka-rebulto ng ano, natumba na dito oh. Ayan oh. Guys, tumba na siya.
Yan. Matagal na rin yun. Have you been there inside? Yeah. How do you feel? Do you have any senses you felt? No. Nothing. How about you, madam? Ma'am? Never outside. You, brother? Or friends only? Okay. Oh, really? How old are you, if you don't mind? How old are you? Nothing. Ito yung pinaka ano dito sa part na ito. Yan. Ay, meron pa dito. Tingnan natin, kuya. Ito naman yung isang part ng ano, gilid ng simbahan. Bakit meron ganito dito? Ah, CR? Mga master, nagpapasalamat tayo kay Kuya Romel. Yan, shoutout mo yung tours dito sa Boracay. Ilalagay natin sa screen. Tapos yung kanyang channel din at yung page niya, mga master. Dahil isa siya sa nagturo sa atin dito na ating matagal na kaibigan. 10 taon ko na po silang friends si Ate Sally. Shoutout kay Ate Sally. O baka kota ka na, pahinga ka naman pag may time. Wala ka na amoy, kuya. Pagpasok mo dito, iba yung amoy. Amoy ano? Baho. Grabe, no? Bakit may ano dito? Pulay-pula. CR na siguro. CR na sila. Saan galing yung dugo na yan? Dugo ba yan? Tingnan mo nga. Dugo ito? Yan? Hindi. Parang oo. Bakit may dugo? Dugo yan. Yan yung naamoy natin malansa. Malansa eh. Abangan nyo yung part 2 nito for overnight, mga master. See you again. Bye.